minamahal naming Pangulo, happy birthday po! Kami ang buong madla ay nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng iyong ginawa para sa ating minamahal na Pilipinas. Alam po namin ang sakripisyong pinagdaanan ninyo. Alam po namin ang lahat ng ginawa ninyo dahil sa pagmamahal sa taong bayan. Hindi po mababawi ang sa dami ng panahon ang inyong ginawa. Maraming salamat, Mr. President, at maligayang kaarawan, PRRD. Marcos Duterte, ganito rin po kainit ang tatanggap sa amin doon. Hanggang papunta rito, hindi naman po kami nag-motorcade ay naglabasan po ang ating mga kababayan. Nakakataba po ng puso na makita na dito sa Sultan Kudarat hanggang sa Maguindanao dito ay nagkabuo na ang pagkakaisa dahil po sa family alliance na nangyari ng mga malalaking pamilya. Makita po natin magkakaunlad po ang ating bansa, ang ating minamahal na Pilipinas. Kung ganun po, marami na pong salamat. Magandang gabi po sa inyo. Excited pa naman ako. Dahil pagpasok ko, naririnig ko ba, hindi lang yung mga lalaki sumisigaw, pati yung mga dalaga humihiyak. Akala ko pa naman, sabi mo, kita mo, pwede pa. Hanggang sinalubong ako ng mga senyas, nasan si Sandro? Pabiling Sandro, pabayad ng boto ko. Mine ko na si Sandro. Ito, daddy ng tawag sa akin eh. Hindi ko na po siya sinama dahil, alam niyo po, nung nagsisimula pa lang ako sa politika, pinayuhan ako ng aking magulang. Ika nila, huwag kang aakyat ng entablado na may kasamang mas magandang lalaki sa'yo. Kaya sinusundan ko yun. Inuiwan ko na si Sandro sa Ilocos Norte. Ngayon, umakyat ako ng entablado, kasama ko naman si Robin Padilla. Nako, sabi, hindi nasunod yung payo ng aking mga magulang. Ngunit paabutin ko po sa kanya ang inyong mga mainit na pagbati at ang mga marriage proposal na inyong binibigay sa akin. Nakakataba po ng puso na makita ang pagsalubong ninyo po ngayong araw, ngayong gabi na ito. Dahil po ay masasabi ko rin naman na ang salubong na natatanggap ng unity ng Tambalang Marcos Duterte ay ganito po, ay mainit din. Dahil na unawaan ang ating padikain ng pagkakaisa. Kaya naman po, ay lagi namin po ipinagmamalaki na ang Tambalang Marcos at saka Duterte ay napakagandang simbolo at halimbawa. Dahil kung ang kagaya ko po na galing Ilocos Norte ay kayang magsama kay Inday Sara na galing Davao dito sa Mindanao, and manggaling kami sa magkabilang dako ng Pilipinas, ay kami po ay kayang magsama. Siguro naman kaya nating ipagkaisa ang mga Pilipino. Narinig niyo po ang mensahe ng ating Vice Presidente. At ako po, lagi ko pong sinasabi
Dahil totoo po, ako po sa lahat ng mga naging kandidato para sa Pangulo, ako na po ang pinakamapalad. Dahil po, ang naging partner ko, ang naging Vice President ko ay yung pinakamagaling, pinakamabait, pinakamahusay, at pinakamatapang at bukod sa lahat, ay pinakamalalim ang pagmamahal sa bansang Pilipinas, si Inday Sara Duterte. Kaya, siya ang gagawin natin susunod na Vice-Presidente. Alam niyo na po yung sinisigaw natin ito mula noong 2016. Our Vice President, Duterte! 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 At alam niyo po ba, ngayong araw na ito, ay ang kaarawan ng ating minamahal na Pangulo. Kaya po, para marinig niya hanggang sa Davao, hanggang sa Maynila, kantahan naman natin siya ng happy birthday. Okay? Okay, sabay-sabay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Minamahal naming Pangulo, happy birthday po. Kami ang buong madla ay nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng iyong ginawa para sa aming ating minamahal na Pilipinas. Alam po namin ang sakripisyong pinagdaanan ninyo. Alam po namin ang lahat ng ginawa ninyo dahil sa pagmamahal sa taong bayan. Hindi po mababawi ang sa dami ng panahon ang inyong ginawa. Maraming salamat, Mr. President, at maligayang kaarawan, PRRD. Happy birthday, Mr. President! Alam po natin na sa lahat ng iba't ibang kandidato, kami lang po ni Inday Sara ay nasa panig ng ating minamahal na Pangulo. Dahil po, nakikita po namin ang dinami-dami ng problema na hinaharap natin. Ang dinami-dami ng problema na dinala ng pandemya hanggang sa ekonomiya na sinira ng pandemya. Kailangan po natin tulungan ang ating mga kaibigan na nagpapatakbo ng maliliit na negosyo upang sila'y magkatrabaho ulit. Kailangan po natin pagandahin ang ating agrikultura upang magkatrabaho ulit at magkaroon ng sapat na pagkain para sa ating mga kababayan. Kailangan po natin ayusin ang infrastruktura. Ituloy po natin yung build ni Pangulong Duterte. At isama na natin dyan yung digital internet na kailangan pagandahin para yung internet natin ay mas maganda, mas mabilis at mas mura. Kailangan natin tulungan ang ating mga guro para pagandahin ang sistema ng edukasyon para lahat ng kabataan natin kapag nagtapos na sila ay kaya nilang pumasok sa kahit saang trabaho. At isa sa pinakamalaking kailangan tugunan ay sana makahanap tayo ng paraan na maibaba ang presyo ng kuryente para hindi na masyadong nahihirapan ang taong bayan. Marami po tayong gagawin. At alam po natin na ang isang tao, kahit gaano kagaling, kahit gaano katsipag, at gaano kalalim ang pagmamahal sa Pilipinas, siya ay isang tao lamang. At nakita naman po natin, pag pinag-aralan natin ang kasaysayan ng Pilipinas, na tayo dito sa Pilipinas, lahat ng dumating na krisis dito, tayo ay nakaraos dahil tayo mga Pinoy ay nagkaisa. Kaya naman po, ito ang aming naging adhikain. Ang adhikain ng pagkakaisa na ipagsasanib puwersa natin lahat
ng galing, lahat ng kakayahan, lahat ng sipag, at kabubuti at sa pagmamahal sa tao, sa kapwa Pilipino, ng mga Pilipino. Kapag nagkapit-bisig na at sinasalubong kahit anong krisis, ay sinisigaw na natin, sige lang, kahit anong kahirapan ang iadalhin nyo sa amin, kahit anong sakuna ang darating dito sa amin, basta't kami magkaisa, kaya naming harapin lahat.